Global Times exclusive, former President Rodrigo Duterte warns Manila to turn back from detrimental path, resolve disputes through dialogue. Uy! Si Xi Digong. May bago na silang Spock sa Pilipinas, guys! Siya na ang bagong Spock! The best spokesperson for China. Pagpalit na kaya ng citizenship to si Xi Digong, no? Magpa-Chinese citizenship. Total naman, hindi ka na pwedeng tumakbong pagkapangulo eh. Pagpalit ka ng citizenship, ikaw na maging ambassador dyan sa Chinese embassy. Essentially, in-interview kasi ng Global Times, and take note mga kotsero, si Global Times is the Chinese state newspaper. Kumbaga, sa Pilipinas, para siyang, wala siya equivalent sa Pilipinas, no? Si, Global Times. Kasi wala naman dyaryo yung Malacanang. Wala naman dyaryo yung state natin. Pero merong PTV4. May PTV4, may, PTV4. Gazette? Official Gazette. Yung ba yun? Parang labo. But anyway, ayan. Basta si Global Times, nila yan? Parang dyaryo-dyaryo nila sa Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magsa-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa bansa nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa bansa. Kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Panorin natin. Under the leadership of former President Rodrigo Duterte, the Philippines experienced a transformation, improved public safety, enhanced economic welfare, Fake news! and a peaceful external environment for development. Umpisa pa lang, fake news na. Anong economic environment? Utang namin, 6 trillion. Natagdagan pala ng 6 trillion US dollars. Umpisa pa lang, fake news na. My goodness. Ano daw? Peaceful? 6,000 ang patay. Anong peaceful? Peaceful kasi lahat ng criminal nyo dyan sa China naglipatan sa Pilipinas dahil sa Pogo. Yung ba ibig nyo sabihin ng peaceful? Ayop. 14 seconds pa lang, guys. Propaganda na agad. 14 seconds pa lang. Nakanantipaklong to. Despite stepping down from politics, Duterte continues to be held in high esteem among the Filipino people. Recently, in Davao, Duterte gave an exclusive interview to the Global Times, where he shared his views on the current China-Philippines relations and the South China Sea issue. Wait, before natin magpatuloy ito, meron akong question. Bakit si Digong hindi ini-interview ng ganito sa Pilipinas? I mean, it's a serious question. Hindi siya I'm not trying to be sarcastic. Pero bakit pagdating kay Digong, hindi siya ini-interview ng parang ganito? Ako ko lang. Naisip ko lang naman. Well, thank you so much for talking to us. Let's start questions about your connection to China. If you have one more opportunity to visit China in the future, what kind of messages would you like to convey to both Chinese and the Philippine people? I was more of a friend, a closer friend to China. It seems that China here in Asia is making everything that is possible to gather us as good neighbors. But America, as it becomes its foreign policy, Amerika agad. if you look at it at a distance, it is really hostile.
So, if you stick with America, if you identify yourself with America, then everything becomes blurry with our relations with China and the rest of the ASEAN country. In terms of geopolitics, trade, we have a robust trade relations between China and Really? after I visited China and talked to the president, humbly asking him to consider the plight of my nation, that we earn money, at least one of the ways to earn money was really our exports because we are an agricultural country. Okay. So I was very appreciative of the brotherly Iyak na yan. gesture, like almost like to cry. It was really very kind to us Filipinos. I hope Iyak pa raw siya. Sakit mo sa bangs, Digong. Sobrang sakit mo sa bangs. Ba't ba? Mga kotsero. Sabi niya, di ba? Let's try to quantify yung kanyang sinabi. Sabi niya, nagkaroon daw ng robust trade. Ibig sabihin, maganda ang ekonomiya. Oo, yung palitan ng kalakal ng Pilipinas at saka ng China nung panahon niya. Yan natin. Anong problema eh. 2022. Exports from China to Philippines. Tayo ang bumibili ha. China to Philippines. Magkano ang binibili nating produkto na galing China? 53.6 billion dollars. 56.3 billion dollars. Export from China to Philippines. Export from Philippines to China. Ito yung halaga ng binibili ng China sa Pilipinas. 15.3 billion. May nakikita kayong problema dyan? Ayan, no? 53.6 ang ini-import natin from China. Ang ini-export natin sa China, 15 billion. Ang laki ng trade deficit natin, guys. Really? Dapat equal yan eh. As much as possible. Or at least close to equal. Kung hindi man 53.6 billion din ang binibili sa atin ng China, at least siguro dapat mga nasa 30 to 40 billion. Para yun ang tinatawag nating at least medyo maganda yung trade. Oo. Tapos sasabihin nyo, China is our number one trading partner. No, it's not. China is not our number one trading partner. Wala tayong tinitrade sa kanila halos. Anong tinitrade natin? 15.3 billion worth of whatever? Hindi sila makabili ng ibang bagay? Wala sila ibang binibili sa atin? Kung ano man yan. Ano man yung 15.3 billion na yan? Durian? Tsaka saging? Tapos ang binibili natin sa kanila, 53.6 billion. Ano yung mga binibili natin sa kanila? Lazada. Pang Shopee, Lazada, ganun. Come on. Dito pa lang. Nagsisinungaling na si Digong eh. Bola-bola lang. Tapos sabihin pa niya, I feel like I would want to cry. Oh, sabi. That we earn money, at least one of the ways to earn money was really our exports because we are
an agricultural country. Kung ano in-export natin? Yung in-export natin, ano? Ito. Ayan lang. 15.3 billion. Yan lang yung in-export natin. Tigas ng mukha na ito, Digong. So I was very appreciative of the brotherly Brotherly na sa'yo yun. gesture, like almost like to cry. It was really very kind to us Filipinos. Sabi kasi sa script, kailangan sobrang appreciative ka. Kailangan talagang para mampadama mo sa amin na mahal mo ang China. I hope that we can stop this raucous over there, because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Okay. But I do not think that America will die for us. And yet, America has so many bases in the Philippines now. Okay. I am sorry for my country. I am not the president anymore. I cannot run. And if God would allow it, and perchance, I would reverse the situation. Uy, you would reverse it now. Remove their bases. Oh, really? And I would tell the Americans, you have so many ships. So you do not need my island as a launching pad Okay. or as a launching deck for your... How do we Bago ako magsalita, ate. Sabi niya, ha? Kung magkakaroon daw siya ng pagkakataon, papaalisin daw niya lahat ng military bases sa Pilipinas. Mm. Sabi niya. Alam mo, Digong, you had that chance. You had that chance. You had it. At one point in time, you had that chance. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tanggalin lahat ng military bases sa Pilipinas. Bakit? He was the president eh. Presidente siya eh. Kaya niyang gawin yun. As the president, kaya niyang gawin yun, guys. Ano ginawa niya? Philippine President restores visiting forces agreement with the US. This was your chance, Digong. This was your chance. Ito na yung naging pagkakataon mo, Digong. Napalayasin sa Pilipinas ang mga kano. Ginawa mo ba? Hindi. Hindi mo ginawa. Kasi, duwag ka. Ito sabi. After meeting with Secretary of Defense Lloyd J. Austin last night, Philippine President Rodrigo Duterte retracted the letter terminating the country's visiting forces agreement with the United States. Tapos ngayon, sasabihin mo, if I get the chance again, I would remove all the bases. Hindi na. You had that chance, hindi mo nga nagawa eh. Kung talagang sincero ka dyan sa mga sinasabi mo ngayon, most probably, noon pa lang, ginawa mo na yan. Noon pa lang. Diba? May pa, I have crossed the Rubicon. May gumaganong-ganong ka pa eh. Nag-speech ka sa China, diba? I have crossed the Rubicon, etc., etc. Ganon. Sinabi mo. Pero, wala kang ginawa sa BFA. Wala ka talagang ginawa sa BFA, no? Kapekean lang kasi yung sinasabi mo, no?
Yung drama mo dun sa jet ski, ginagawa mo ngayon sa China. Si Digong talaga, napapansin ko mga kotsero, si Digong, nagbabago yung sinasabi niya kung sino yung kaharap niya. Duplicitous. Duplicitous talaga mga kotsero. Evaluate the direction of China and the Philippine relations during the past year and a half since the current government took office. Well, I'm very sad, and I hope that we can put it back again, rehabilitate. Uy, last year lang yan, I hope that 2023. China will take care of us. In the sense that we will try to go back to the normal relations, but it is fighting because it becomes a matter of principle. Ang prinsipyo. Because the issue is there, Anong issue? hanging because of the American influence. Currently, So, some kanuna naman comments daw may believe kasalanan. the current Philippine authorities under the Mga kanuna naman daw ang problema. Alam niyo mga kotsero, agree ako kay Secretary Gibo nung sinabi niya to. Hindi tayo puppet ng kahit sinong bansa. At kung meron man taong nagsasabi na kaya lang natin ginagawa, kaya ginagawa to ng administrasyon ngayon, ay dahil puppet tayo ng Amerika, minamaliit nila ang kapasidad ng Pilipino mag-isip. Ang kapasidad ng Pilipinong makita ang totoong nangyayari sa paligid niya at gumawa ng sarili niyang opinion dito. Bakit ginagawang issue yung Amerika? Bakit? Kasi mga kotsero, alam kasi ng China, alam nila na wala tayong Philippines lang ang may MDT sa Southeast Asia. So, being the Philippines having that one and only treaty, if I'm not mistaken, I could be wrong, baka meron din sa iba. Pero from what I know, Pilipinas lang ang meron sa Pilipinas lang ang merong mutual defense treaty with America. Ang gustong gawin ng China, wag nating pagkatiwalaan yung MDT na yun. Yun ang gustong gawin ng China. Ngayon, ang masaklap dito, mga kotsero, ginagamit nila si Apo Lakay. Bakit? Naalala nyo yun na nag-speech siya sa States? Tapos sinabi niya na we have the Mutual Defense Treaty, but before it is implemented, your Congress will have to ratify, etc., etc. Di ba sinabi ni Apo Lakay sa States? So, yun yung ginagamit nilang panlaban. Di, huwag kayong magtiwala. Huwag kayong magtiwala dyan sa Mutual Defense Treaty na yan kasi sigurado ba kayo na tutulungan talaga kayo ng Amerika? Gusto nila pagdudahan natin yung MDT. Bakit? Kasi Amerika lang naman kayang sumabay sa China. Let's face it mga kotsero. Si US lang naman kayang sumabay kay China pagdating sa military. So ang gusto nilang gawin, hindi, wag niyong pagkatiwalaan yung mga Bakit? Parang regular siga sa sa kanto nyo. Huwag kayong magtiwala dyan. Tingin nyo, kaya kayong isalba niyan. Hindi kayo sasalba niyan. Kami lang ang may karapatan sa buhay nyo. Ganun. Kaya sinasabi dito, agree ako sa sinabi ni Secretary Gibo. Kasi sabi niya, if other countries are sincere about having good relations with the Philippines, they have to give us a modicum of trust. They have to give that we are responsible, that we are not puppets of anyone, and that we want the Philippines for the Filipinos. Ito yun mga kotsero. Ito yung pinaka-importante parte dyan. Ang gustong isipin, ang gusto ipaisip pala sa atin ng mga taong katulad ni Duterte, kaya lang natin sila kinokontra, kaya natin kinokontra ang China, ay dahil uto-uto tayo ng Amerika. Hindi ba pwedeng dahil ang Pilipinas ay para sa Pilipino lang? Hindi pwedeng gano'n. Sovereign state naman tayo. May sarili naman tayong constitution. May sarili tayong batas. Bawal ba ipagtanggol yung sarili nating constitution, sarili nating batas? Bawal ba ipaglaban yung mga karapatan natin kahit sovereign rights pa yan? Bawal ba yun? Masama bang irespeto ng ibang bansa yung ating sovereign rights? Bawal ba yun? Kapag ba malaki ka at siga-siga ka at malaki ang army mo, may karapatan ka na rin apakan ng sovereign rights ng ibang maliliit na bansa? Ganun ba yun? Is that what you want us to think? Is that what China is paying you to tell us what to think?
Di ba pwedeng pinaglalaban lang natin yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea at hinihingi natin sa China na irespeto nyo naman yung mga karapatan namin? Pwede naman yun eh. Pero ang pinapalabas ng mga taong katulad ni Digong, hindi. Kasi Amerika yan eh. Malakas ang loob nyo dahil sa Amerika. Not even close. Hindi porke willing na willing kang sinuko ang Pilipinas para sa China, ay gagawin nyo na lahat ng Pilipino. Digong. Kung willing kang sumuko, sinuko mo agad eh. Hindi ka man lang nakipag-kumontra doon kay Xi Jinping eh. Natakot ka agad doon sa there'll be trouble. Sabi ni Gibo, other nations have no business questioning EDCA sites. Sabi ni Gibo. First and foremost is a Philippine base yung EDCA. Philippine bases yan. All countries in the world build bases. We do not question the bases being built by other countries except when they are being built in uncontested territory. Yan ang sinabi ni Secretary Gibo. This is Philippine territory and it is our business what we do here just as long as it is for Philippine interest. And here, the United States and we converge in our intended use for this. And it is not any other country's business to question what we do here. Wala kayong pake, China. Kung gusto namin magtayo ng napakaraming base militar dito at imbitahan ng mga kano, wala kayong pake. Bansa namin to. Pero anong sasabihin ng mga alagad ni Digong? Anong sasabihin ni Digong at mga alagad ni Digong? Anong sinabi niya? Kaya nga may mga bases dito kasi wala, uto-uto ng Amerika si Bongbong Marcos. Hindi ba pwede na yung interest ng Pilipinas nagka-align doon sa interest ng Amerika at this point in time? Tulad mo, nung presidente ka, Digong. Diba yung nung presidente ka, yung interest ng Pilipinas, your perceived interest of the Philippines and the interest of China, nagkakabit, nagka-converge. Kaya nga binenta mo yung West Philippine Sea. Diba? Kaya nga isinantabi mo yung PCA ruling para magkaroon ng joint exploration dyan sa Reed Bank. Magkaano yung interest niyong dalawa ni Xi Jinping Kayong dalawa lang naman yan Hindi naman buong Pilipinas ang pinasok mo dyan Kayong dalawa lang yan. Di ba pwedeng ganun? Kayo nga, nagkaroon kayo ng interest na pumasok sa interest si China Pinasok nyo naman kahit hindi nyo kinonsulta sa mga Pilipino. Hindi ba pwedeng gawin nyo ng current administration? Na ipaglaban naman yung interest ng mga mangingisda, yung interest natin dyan sa mga resources dyan sa West Philippine Sea. Tawal ba yun? You are the biggest mistake that happened here in the Philippines, Digong. Seriously. Real talk yan. Si Digong ang biggest mistake na nangyari talaga sa Pilipinas. Tama talaga si MDS Tama si Miriam Defensor Santiago Si Digong talaga was the most dangerous president the Philippines or the most dangerous candidate for president the Philippines ever had. He was. And he proved it. Napatunayan nga niya. Napatunayan ni MDS. Long before she is gone, sinabi na niya yan. Years after, years later, napatunayan nga. Tama si MDS. Maraming pong salamat sa inyo. Patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in the next Coach Jad Live, guys. Bye everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?